the ultimate adventure scooter. Grabe na nga yung lakas, may power mode pa. Paano naman kaya yung pyesa? Buksan natin! Pero bago natin pag-usapan ng magupit na motor na yan, napansin namin na marami sa inyo hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share, tsaka syempre ang inyong pag-follow para mas marami pang makapanood ng video na to. O nga pala mga brother, the motorcycle feature for the day, eto, itong napakaangas na Bristol's QJ ATR 160. Originally priced at 159,900 pesos, pero naka-promo ngayon, mura na lang to. 149,900 pesos, and with another promo na magkakaroon ka pa ng 2 libreng original riding jersey at saka libre na rin yung LTO registration mo, syempre for 3 years. Etong motor na to, available sa iba't ibang mga Bristol branches at saka syempre sa Moto Tiangge PH. Busisiin natin ang performance ni ATR 160. O nga pala mga brother, yung mga specs and features na to na feature na natin nung nakaraan pa. Sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng performance review, actual performance review. Pero dahil lagi siyang sold out, ngayon nga ako nakakuha ng unit ko. Ito na nga, ang ATR 160. So if you wanna know the specs and features, pwede nyo panoorin yung previous video natin tungkol dito. But performance-based ang pagpufokusan ng video na to. Pero bago yung performance, syempre, di natin lagi papagpasin yung forma ng motor. So this motorcycle has been in the Philippines for about a year now. And hanggang ngayon, mainit na mainit pa rin. Adjustable windshield, ang ganda ng beak, ang laki ng headlight assembly, with the dual sports tire, tsaka yung looks niya talaga bruskong-brusko, yung malapad na makanto, pero alam mong palaban sa iba't ibang mga terrain. Yun yung nababasa ko sa kanya. The naked handlebar, ang lakas lalo makadagdag ng forma, the combination of the gray and black seats, pagdating dito, ang laki din ng handlebar, ang laki ng muffler, so it's it's a beautiful bike. What we have now is the red color, pero personally, I actually like the gray color. Kung bibigay kayo mga brother rin ang marirecommend ko, medyo hard to find din yan. Pero Moto Tiangge PH, merong mga stocks ngayon. On hand, pwede mo na kagad bilhin. Pero ang colors available nito, pwede rin to sa silver, sa black, sa white, at saka yung red. At saka yung gray na nabanggit ko. You can't go wrong with any of these colors. So bottom line, pang bruskuhan, pag-adventure tong motor na to. Pero hanggang forma na nga lang ba yung adventure? Yan. Kaya natin pag-uusapan ngayon yan. Kasi mga brad, etong motor na to, this actually has a 160cc engine, 4-valve liquid cooled. Malakas ang makina nito. I've tested this, I've been riding this. Sabi ko nga, eto, motor ko ngayon. So, in a few thousand kilometers na nagamit ko na to, wala akong reklamo sa power. Ito yung tipong legit na 160cc na malakas na yung hatak. Tapos, lately ko na lang na-discover na may power mode pala. Ibig sabihin, yung lakas niya na yun, you can level up by a notch pa. Kasi, you just have to activate the power mode. Paano ginagawa yun? Ito, hindi kasi to basta-basta may kita sa mga ibang mga videos mga brother eh. So, ito kasi, once you start the motorcycle, mapapansin mo, dito sa may ready portion niya, yung nakalagay mode and then P0, ito yung normal na mode niya. Kumbaga yan yung standard niya. Pero for the power mode to be activated, punta lang tayo dito sa automatic start and stop niya. Iyan mo lang on-off. Tapos mapapansin mo, naging P1. So power mode 1 na. So the acceleration on both, we tested it. Hindi ito yung power mode na display lang. Mararamdaman mo talaga yung wapak pagdating dun sa power mode. Pero gaya nga ng sabi ko, siguro mga halos isang buwan ko muna nagamit bago ko na-activate yung power mode 1. Pero yung power mode niya, yung standard na power niya, malakas na talaga. Check natin yung acceleration video natin ito kasi hindi ka talaga magpapahuli from initial launch, okay, overtaking, hindi ka mabibitin. Kahit pataas at may angkas ka, kayang-kaya ng motor na to.
So pagdating naman sa durability, just like what I mentioned, at least sa Moto Changi page available kasi to. So marami na ring mga bumili ng ATR 160. Pagdating sa makina, walang bumabalik, walang nagrereklamo. And then when they go back to get their LTO plate numbers, yung mga original ORCR nila, ang feedback na na-receive natin is they're really happy and some of them are actually overwhelmed by the power. Hindi nila inaakala na isang ganitong scooter ay magde-deliver sa kanila ng ganong motor. So for more than a year now, sobrang satisfied yung mga nakabili ng ATR 160. Ako din, ito, sa akin to eh. Motor ko na to eh. So I would say, tapos lagyan mo pa ng power mode, wapak to. Malakas yung makina, normally isipin natin, malakas yung sa gas yan. Actually, for its displacement, for its power, I am surprised to have an actual fuel consumption of 42 kilometers per liter para sa timbang ko, para sa riding style ko, nakadalasan medyo wag ng konti. But according to Bristol, you can get as much as 45 kilometers per liter para dito sa motor na to. Wapak yung makina, tingnan natin yung preno. Siyempre, dapat it would be able to negate yung power ng makina. So before we go on dun sa ating brake specifications or system, may handbrake to. So sakto, dahil alam naman natin sa mga adventure ride, hindi to basta-basta, kumbaga yung mga pagpaparkingan natin, katulad na yun, hindi masyadong pantay na mga kalsada. So in cases na kailangan natin mag-park sa mga hindi pantay na kalsada, pwedeng gumagay yung motor mo, at least may handbrake na. Diba mga brad? And then, the brake levers are also adjustable. So you can adjust it to your preference from levels 1, 2, 3, 4. Both brake levers yan mga brother. Diba? Bonus na kagad pagdating sa brake system. When it comes to our front brake, pagdating sa harap, meron tong parang more on wavy, jagged edge na disc brake. So, forma na rin yan, iwas overheat na rin. And then, ABS to mga brother. So, dual channel ABS, front and rear. We have a QJ motor, double caliper right here. Nasubukan ko na to. Mamaya, bigyan ko kayo ng feedback tungkol sa preno. Sa likod naman, medyo mas magitiit ng konti yung kanyang disc brake versus sa harap, which is normal naman talaga. So, single pot caliper, wavy or jagged din yung pinaka-disc brake niya. ABS channel din yan. Pagdating sa brakes, wala ka masasabi. Mas sensitive yung front pagdating sa activation ng ABS. Kasi sa experience ko, kapag nagpreno ko sa likod, medyo mas kailangan mas diinan ko pa or mas more than about 50% para mag-activate yung ABS sa likod. And for this type of scooter, we're talking about an adventure scooter right here. Okay yung ganun in the sense na you can still play around pagdating sa mga medyo mabato, medyo mabuhangin, okay, mga malulupa na katulad na to. At least hindi basta-basta mag-activate yung ABS mo sa likod. Pero kung safety ang usapan, mas sensitive yung ABS natin sa harap. So I think that's a plus point given the profile of the motorcycle. Again, adventure na pwede mong dalhin sa iba't ibang mga tipo ng kalsada, mas mapapaglaruan mo. You cannot turn off ABS, but you can turn off traction control na meron din tong motor na to. Traction control, ito lang naman yung feature ng motor that modulates the spin on the rear wheel. Kapag medyo nag-lose traction na siya, medyo dumudulas na siya, binabawasan ng motor yung power dun sa ikot ng gulong natin sa likod para hindi magtuloy-tuloy at mag-skid. Suspension mga brother, lagi kong inuulit-ulit na this is a legit adventure scooter. So when I say that, meaning Bristol QJ Motor was sincere in really making this an adventure scooter. Kumbaga, it fits the billing, it fits the profile. Isa sa mga rason is the upside-down fork. No? Tsaka ang ganda. Parang medyo gold-plated yung kanyang fork. No? So, upside-down fork, alam naman na natin, kahit sa mga trail bikes at sa iba pang mga performance bikes, normally, nagkakaroon yan or ang setup niyan is upside-down or inverted fork. Kasi nga, ang impact ng suspension, lalong-lalo na sa mga hindi pantay na kalsada, nandito. So, kapag upside-down fork niyan, mas malaki yung diameter ng unang nag-absorb ng impact. Diba? Galing. For its price, 149,900. Solid yan. Dahil nandito na rin ako sa harap, pupuntahan din naman natin yung likod. I also want to point out, dahil pinag-uusapan na natin yung this being an adventure scooter, tingnan mo yung tingnan mo yung wheels ko. Spoke wheels. Spoke wheels. Nakarayos. So, pagdating sa mga hindi pantay-pantay na kalsada, mabato, malubak, malupa, o kung ano pa man, hindi basta-basta mabibengkong yung mugs mo kasi naka-spoke wheels, dual sport tubeless tires ka na. Sabi ko sa inyo, it fits the billing of that of an adventure scooter.
Ito kasi, yung mga individual rayos na yan, matibay ito. Kasi matigas talaga ito, hindi mo ito mabibend. But in cases na may mga sudden impact yan, mga sudden hindi pantay na dadaanan mo, there's a certain level of flexibility pagdating dito sa mga rayos na yan na kahit na makagdag ka, hindi basta-basta bebengkong yung mugs mo. Kasi kumbaga hindi siya buo. Meron siyang individual, should I call it pressure points that will absorb the shock para naman maprotektahan yung mugs mo, kasama na yung suspension mo, yung bearing mo. So, ganyan, di ba? Pagdating sa likod, sa suspension natin, we have dual suspension, yung may pressure canisters na rin, mga brother. At saka syempre, yung gulong natin, spoke wheels pa rin, and then dual sports tires pa rin. So, bukod sa gwapo na, it serves its function in terms of absorbing yung mga sudden impact, yung mga hindi pantay-pantay na kalsada na dadaanan natin. So, legit talaga. Pwede mong ipang to. Hindi off-road, light trail. So kung mahilig ka mag-camping, mahilig kang mag-adventure, mahilig kang mag-long ride, swabe yung andar, tapos may papasukin kang mga ganitong kalsada na hindi naman talaga sa highway, pasok tong motor na to. Sa gulong ganun din. So you combine the function of the suspension and the wheels dun sa gulong natin, ganda ng handling nito. Hindi ka talaga maaalangan. Yes, dual sports tires to, pero hindi masyadong malaki yung agwat niya. So meaning, kahit sa mga cornering, sa mga banking, there's enough level of contact patch dun sa surface area ng kalsada. Ibig sabihin, pag bumanking ka, hindi masyadong hiwa-hiwalay yung pagka-dual sports na. So makapit pa rin. Pero mas matitake advantage mo to sa mga adventure rides mo, katulad ng mga ganitong kalsada. Kasi nga, yung mga gaps na yan, yun yung tutulong dun sa pinakagulong natin. Branded na rin yung gulong natin ito. Wala akong masasabi in terms of traction, in relation to how I use it. No? Galing. Riding position mga brother, para mas matansan nyo, mga nag-aalangan, I am 5'10" in height. Sa akin natin itong motor na to. Easy breezy. Mababa lang for me. Yung lapad ng upuan niya, sakto lang para hindi ka naman sobrang nakabikangkang. Kasi pag ganun ang tendency kahit na mas matangkad magtitipto. Pero hindi ko lang nakikita nyo, puro damo kasi. Nag-adventure tayo. Pero itong pa ako, lapat na lapat naman. Ayan, no? Okay? And then, when it comes to the actual riding position, ito siya. Okay, no? So, I have enough space for my feet pagdating dito sa primary footrest natin. Ito kasi, I really wouldn't call it as an extended footrest. Kasi normally, ang extended footrest, ito yung pwede mong igapa talaga yung paa mo. Tsaka medyo mas patayo siya. Ito. Yung angulo nito versus the other maxi scoots na meron tayo sa 150, 160cc category, medyo mas matayo. Medyo mas matayo. But nonetheless, this is still an additional space. Tanggal nga din yan, lalo na pagdating sa long ride. Pero ako kasi, dito lang okay na ako kasi ang ride ko lang naman, 1 oras mahigit, 2 oras, nasa DRT na ako, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Okay na ako dun, di ba? And then, the passenger step, or yung pillion step natin, folds into its place beautifully. Tapos malapad din siya, hindi alangan yung size para naman sa angkas mo. Pagdating sa upuan, tama yung lambot. Actually malambot siya. Kaya isa rin to sa mga nakakadagdag ng comfortability ng motor na to. Tapos pagdating naman dito sa angkas mo, mas malambot pa at saka malapad. So, in case na nagde-decide kayong mag-asawa, mag-partner, kung anong bibiging motor, syempre dapat i-consider yung angkasan. Ito, matutuwa yung angkas mo dito kasi malaki yung tapakan niya, yung pillion step, tapos malambot at malapad din naman yung upuan. So, iwas nga rin. Tapos imagine mo, gagawin mo pa ang top box dyan. Galing sa Juan Moto Avenue na marami kaming mga promo, nakasandag, sobrang komportable na talaga. Riding ergonomics. Yan. Ang nagustuhan ko talaga dito sa ATR 160 is itong naked handlebar niya, medyo mas malapit sa akin. So, ang tendency kasi niyan, tingnan niyo yung angulo ng siko ko Ito na. Yan, nakababa lang. So, hindi yung parang alanganin na medyo naka-straight, lalo naman hindi naka-hyperextend. Relax lang. Adventure, yes, you're looking for that ride, but in cases wherein you have to cruise, relax lang, diba? Another thing that I want to point out is the digital panel nakaharap sa akin. Hindi siya naka-flat, so ang tendency, mas safe dahil nakatingin ako sa kalsada, but at the same time, I am informed of my riding status, speed, etc., temperature, gas gauge, kasi nakaharap talaga sa akin yung pinaka-panel nito. Dagdag comfort na rin mga brother dahil adjustable ang windshield nito. Ayan. In cases na medyo hataw ka sa isang dire-diretsong kalsada, you need some of that wind to be deflected and may option ka
to manually adjust the windshield right here. Pero ako kasi kung dito lang, okay na ako nakababa. Siguro kung anong forma na lang din ang gusto nyo, no? But given the seat height, given the comfort in riding, maraming Pinoy magkakagusto nito. Kaya naman itong at least sa mga brand new motorcycles, itong bestseller. The ATR 160 is the bestseller sa Motochangi PH. Wala namang bumabalik for any issues whatsoever. Sarap po. Features muna tayo mga brother. Una, remote key access. You also have manual key para naman dito sa underseat compartment, no? So cool din lang, no? Very premium, parang yung mga mamahaling SUV yung dating nito. So this is not just a remote key access for you to activate the motorcycle, but it actually enables me to open the compartment. Narinig yan? Ayan na. Isa pa. Ayan, nakasarado. Isa pa. Snappy din. Yan. Unahin natin tong compartment. Tingnan natin to. So the compartment, marami naman ako nalalagay. Like meron akong mga water, hydration stuff, my gears. But you will not be able to fit a full face helmet kasi parang dito yung battery niya eh. Diba? So medyo maikli siya pero palalim naman. Marami ka pa rin gamit na may ilalagay. And then, pagdating naman dito sa ating fuel tank capacity, press this, tapos yun na, you know. So for fuel tank capacity, una, the capacity is 8 liters. Ayan, tapos okay na rin, may tagi na rin siya. And then yun nga, you don't have to dismount kasi nandito na yung pinaka-access natin sa tangke, wala dito sa seat compartment natin. And then, actually there's a bunch of other practical features na meron tong motor na to. Una, built-in na yung hazard switch natin. And then we have the automatic start and stop function. Kaya naman mas matipid sa gasolina kasi kung naka-activate to, it will automatically shut down your motorcycle kapag ikaw ay nakahinto, nasa traffic light, tapos throttle ka lang, andar ka na. Pero if you don't want that, then, you know, just turn it off. Ako kasi ino-off ko talaga yan. Built-in na rin yung passing light niya. And then, we have a couple of front pockets right here. Ito, meron siyang charger. So, USB and then Type-C. Let's fit a standard size phone. Ayan, pasok. And then sa kabila, mas maluwag-luwag to. Ito, puro space lang talaga. So, isang phone mo naman, dito naman. Maluwag pa. Fit natin isa pang phone. Oh, maluwag pa. Isa pa. Mga tatlong phone, maluwag pa. Kasha mga brother. So, at least, may mga paglalagyan ka na kagad dyan. And then, digital panel. Let's turn it on para makita natin. So, right off the bat, ang dami na nating information na makita. So, we have the fuel gauge, we have the engine temperature, and so on and so forth. Importante dito mga brother, ayan, voltmeter for the health of our battery. And then, syempre, yung RPM, speedometer, and other items. You can actually have a lot of options pagdating dito. Katulad nito, if we want our interface to be dimmer, biyahe tayo sa gabi, so you have the option to adjust that. Or pwedeng automatic na lang siya. Ayan. So, pag-laruan nyo na lang to, parang isa sa mga function talaga nito is yung TPMS information natin. So, we have the front tires and then rear tires condition, kung kailangan mong pahanginan or what, mag-a-alarm din yan sa'yo. Okay? Ito, yung traction control, this can be turned off, lalo-lalo na kung gusto mong maglaro-laro sa off-roading, or pwedeng for safety reasons, naka-on lang siya. And then, ang isa sa mga highlight talaga nito na wala sa ganitong level ng 150, 160cc adventure scooter is the practical phone connectivity function. Yun talaga to. And given its price, di ba? Again, ulitin ko SRP nito 149,900. Pakita ko sa inyo. Para dun sa phone connectivity, hold lang natin to, yung menu button, and then mamimili ka na lang kung Android ba yung phone mo or iOS. So just scan the QR code, all you have to do is download the app, and then dami mo nang magagawa doon, dami ng information na makikita. But for me, the most practical thing is the navigation. So what will happen here is that you will have an on-screen navigation, mapa literal na makikita mo. At least hindi mo na kailangan ng phone holder. Or if you're not comfortable with the built-in map that the ATR 160 has, you can use the function screen mirroring. Kung saan, kung ano yung nasa phone mo, yun ang ipa-flash na dito. Diba? So literal, kung nag-YouTube ka, hindi na makikita mo dito. Pero for practical reasons, ako I use it sa maps. So I just input the destination sa phone ko, tago ko na sa bulsa ko. Kasi yung pinaka-maps information, yung ruta, makikita ko na dito sa screen ko. Diba? So kahit na umuulan, hindi natin intindihin kung
mababasa ba yung phone ko, kaya sobrang init, mainitan ba yung phone ko, mag-overheat ba, kasi nga nakatago na, naka-safe keep yung phone mo na 3 ang kasya dito sa front pocket, pero nakikita mo yung mga phone applications, especially yung maps pagdating dito sa natin, sa ating screen. So, all in all, for its price point and given its competitors, ito yung sasabi nating bang for the buck. Talagang sulit na sulit talaga yung pera mo dito given, tingnan mo naman, the power, given the forma, and then given the high-tech features, given the practical features, dun mo masusulit yung pera mo. Pero dahil nga ito ay relatively bago pa rin sa Pilipinas kahit na mahigit 1 taon na to nandito, kumusta nga ba yung parts availability nito? Hindi ba tayo mahihirapan? Lalong-lalo na yung mga consumables katulad ng mga panggilid, yung buong CVT setup. So kaya naman, bubuksan natin to. Tingnan natin kung anong meron. Ito na mga brother, nakagatag na dito. Binuksan natin, may mga mekaniko tayo na duty dito sa One Moto Avenue. Yung belt, check nyo na lang. Pero from the looks of it, mga ADV 150. Torque drive, parehas yung sa ADV tsaka sa PCX 160. Itong mga sa belt, tingnan natin ha. Same din lang, ADV 160, PCX 160. Ayan o. Yung bola, ganun na ganun din. Sa ano rin, ADV or PCX 160 to mga brother. Yan, di ba? Pati itong mga ultimo yung sliders, ito to. Ito kasi lumuluwag to eventually, kailangan mong pagitan. Yan, ito. ADV 160 rin. Parehas din lang. So again, merong genuine parts ang Bristol Motorcycles. Pero gaya nga nasabi ko, kung medyo malayo ka sa branch ng Bristol, then any motorcycle shop pwede mo nang puntahan. Etong filter, nung una hindi ko ma-figure out, pero may nag-comment sa akin dati, ano to kaparehas ng sa ADV 150. Yan. Okay? So, pakorek ako if I'm wrong mga brother. So, all in all, itong mga consumable na piyesa na to, yung mga madagas nating papalitan, ay manggagaling lang sa Bristol or sa kaparehas na piyesa niya, yung mga piyesa ng mga ADV 160 or ADV 150. More or less, yung belt, torque drive, bell, bola, slider, itong air filter. So, pagdating sa piyesa, marami ng mga katulad ng mga Japanese counterparts pagdating sa piyesa niya. Sa CVT assembly, and then sa gulong, standard naman yung size niyan. Sa brakes as well, sa mga brake levers. So given that, pwede ka rin kumuha ng mga original na genuine Bristol or QJ motor parts sa iba't ibang mga Bristol branches nationwide. Pero kung medyo malayo ka, then, yung mga normal motorcycle shops, makakuha ka na ng mga pyesa para dito sa motor na to. So no worries when it comes to that. And that's our motorcycle feature for today mga brother. Again, this is the Bristol QJ ATR 160, a legit adventure scooter in the 160cc category. Base sa pinag-usapan natin, sulit nga ba para sa'yo ang motor na to? Pag-usapan natin sa comment section, but in the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brad. Adventure time. Salut!